Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Biyernes, hubog nga driver sang salakyan nga nag-illegal U-turn sa diversion road gimpapanaugan na sang show cause order sang LTO 6. Driver nag-ako nga hubog sa natabo ang insidente, nagpangayo sang pasaylo sa nangin akto. Isa ka punong barangay kag 7 ka kagawad sa Calatrava gin-disqualify sang COMELEC 2nd Division bangod sa vote buying sa 2023. Proseso sa hiring sa mga empleyado sang Iloilo City LGU, istriktohon bangod sang pila na ka-job hire na involbado sa ilegal nga droga. OCD6 hindi pa marekomendar ang pagpabalik sa mga nagbakwit sa paglupok sa bulkan sa ila mga puluyan. Kag presyo sang karne sang baboy sa mga merkado sa Iloilo City nagapabilin nga mataas. 400 pesos ang kada kilo. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, ako si Gertrude Charlatan, driver sang salakyan nga nag-illegal U-turn sa diversion road kag nagsalakay sang barriers nag-ako nga hubog sang natabong insidente. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok, exclusive. Ginhatagan sang 5 kaadlaw sang Land Transportation Office para magpaathag ang driver sang auto nga nakuhaan sang video nga nagdisog sa mga flower pot sa diversion road agud maka-U-turn sang Disyembre 27 sang gabi. Ang show cause order ang nabato na sang 57 anyos nga si alias Dan sang Kalubihan Haro, Iloilo City kahapon sang hapon. Sa exclusive interview sa news team, ginpaathag ni Dan nga halin ini sa Christmas party kag pauli na kuntani apang bangod sang kahulugbon wala na sini madiparahan ang barrier. Dari ko ganit siya painom kami, tapos ginagad ko sa grupo may atento. Naka-shot. Tapos naman shot, daw okay pa man. Ka-drive ako galing nag-gulpi lang, nag-blanco bla. Naiguguro. Pagka ano to, daw ko na nag-idugaw. Gaya tayo, wala mo bas makainom. Amin na, adogi ko na. May natunan naman kuno si Dan bangod sang natabo. Leksyon na eh. Nakakuha ka na experience nga muna bla. Ang sa hindi gidya pwede mag-inom nga mag-drive. Nga muna na eh. Di pila na ko katuig nga na-drive. First time ko ganit. Plano ni Dan nga personal nga makikita kay Iloilo City Mayor Jerry Trillanes agud personal nga makapangayo sang pasaylo. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupunta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga puso, madamo kinyo salamat. Tanan nga miyembro sang Barangay Council sa isa ka barangay sa Banwas sang Calatrava, Negros Occidental, gin-disqualify sang COMELEC bangod sa vote buying sang 2023. Nakatutok kay Ring Pedreso. Isa ka punong barangay kag 7 ka barangay kagawad sa Negros Occidental ang gin-disqualify sang COMELEC 2nd Division bangod sa kaso sang vote buying sa barangay and SK elections sa 2023. Nagwa ang desisyon sa December 18 batok sa bilog nga Barangay Council sa Barangay Marcelo sa Banwas ng Calatrava. Ini ang ginalakipan ng punong barangay Arnolfo Siblag Libod-Libod kag mga kagawad nga Sanday Eddie Monterde, Joel Roselio, Hernani Cabugwas, Jeremias Diotay, Elmore Marcelo, Richard Diotay kag Priscilla Pataho. Disqualified sila as candidates by virtue of vote buying. Ina nga kaso as ang decidan sang division was for purely disqualification. May election offense pa na which ako ang investigate. Suportado sa mga dokumento ang ginfile nga reklamo sa pagpamakal sang boto. Batok sa nasambit nga barangay officials sa COMELEC. Magluwas sini. Padayon man ang investigasyon sa COMELEC sa iban pa nga pending nga election offense sa diin involbado man ang nasambit nga barangay officials. Sunod sa DILG Negros Occidental, nag-appeal pa sa desisyon ng COMELEC ang mga disqualify nga barangay officials. Rason nga nagapabilin pa sila sa pwesto. Apang sa tion nga may pinal nga desisyon, ang COMELEC 2nd Division sa disqualification case, ang alkalde sa Banwa ang may poder sa pagpili sa mga magabulos nga barangay officials. In this case, it should be supposedly recommended by the Sangguniang
barangay to be appointed by the municipal mayor. Not necessarily nga ang mga losing candidates, no? It should be anybody in the barangay. Sa nagahilapit naman nga 2025 midterm elections, panawagan sang COMELEC sa mga botante nga i-report gilayon sa tion nga maaktuhan nga may kandidato nga nagapamakal sang boto, paagi man sa kwarta o kung anuman nga pabor kabaylo sang boto. Upod Garuel Banggoy, Aileen Pedraso, 1 Western Visayas. Mga kapuso, proseso sa pag-hire sa mga empleyado sa syudad sa Iloilo mas hugton kadungan sa pagkadakop sa pila ka mga job hire sang syudad sa drug buy-bust operations sa Damlaglang. Si John Sala nakatutok live sa Barangay L98 Haro, Iloilo City. John? Jert, nagpasalig si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga wala niya ginapabayaan ang ini nga issue kag nagpasalig man nga hugot nga ginatutukan ng tagsa ka departamento sa Iloilo City Hall. Sa nagligad lang December 2024 sa ginmanto ni Mayor Jerry Treñas ang mas masangkad nga drug testing sa mga job hire kag regular employees sa mga tuig. Ini kasunod sa mga insidente sa pagkadakop sa pila ka mga job hire sa mga drug buy-bust operations sa kapulisan. Pinakauli sa mga ini si Arian Cadiz nga job hire sa beautification program nga nadakpan sa Molo nagligad nga bulan. Antes sini may job hire man sa General Services Office nga nadakpan sa September 2024. Gani madamong nagapamangkon kung sila gani ang mangita sang obra. Isa sa mga requisitos ang drug test. Nga daw wala ini mamonitor sa mga nagapasulod sang empleyado sa syudad. Antes pa na magsulod sa mga muna nga bagay, dapat gid ang secure gid ang kada taho magsulod nga wala gagamit sa mga illegal na drugs. Baon sini masugton pa sang syudad ang proseso sa pag-hire sa mga empleyado agud malikawan nga masulit ang insidente. Well, we are reviewing all our hiring processes to ensure there are no lapses. What's important is that whenever we find an issue, we act on it immediately. Dugang panifantilaga, hindi pag itolerar sa city government ang ining mga hitabo kag nagpasalig nga tutukan ang pagpapas ng illegal nga droga. Ang aton nga alkalde, Mayor Jerry Treñas, upod sa mga city councilors naton ang magapa-idalom una sa drug testing. This is part sang aton nga commitment to upholding the highest standards of public service. Bagay nga ginpaboran man sa pila ka mga residente sang syudad. Mas mayo nga tanan nga gaobra sa City Hall mapa-drug test. Inaaga pakita sang ang City Hall wala sang ano nga drugs. Ang tanan nga mga nagapositibo sa drug test ang ginapaidalom sa due process suno kay Fantilaga. Ang mga nadakpa naman sa drug buy-bust operations ang insigida ginakaka sa obra. Jert, nagpanawagan man si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa tagsa ka department heads nga hugot nga i-monitor ang ilang mga personnel kag empleyado agud masiguro nga wala na sang may mga nagapakigbahin pa sa illegal drug trade. Jert? Panamugin nga salamat kapuso John Sala. Parang nagabuko ng sopreo. Mabu sa Office of the Civil Defense 6, hindi pa marekomendar ang pagpabalik sa mga nagbakwet sa paglupok ng bulkan sa ilatag sa mga puluyan. Nakatutok kay Aileen Pedraso. Magapabilin sa gihapon sa mga evacuation centers ang mga evacuees sa Negros Occidental nga naapektuhan sa paglupok sa Mount Canlaon. Ini ang hugot nga panindugan sa Office of the Civil Defense 6 matapos ang pahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga luyag sinita lakayon sa ahensya ang pagpabalik sa mga evacuees sa ilang mga balay. Inibangod nga malawig na ang ilang pagtinero sa mga evacuation center. Apang sunod sa OCD-6, hindi pa marekomendar ang iningatikang bangod sa padayon nga aktibidad sa vulkan. Regarding at ang stand pa rin ang ng OCD case, definitely hindi pa pwedeng papalikin lalo na sa 6 Tubtub karon, nagapabilin sa magmatic unrest ang bulkan. Sa sunod sa 24 oras, 27 ka volcanic earthquake ang na-record. 5 naman ka beses nga nagbugas ang aso nga may upod ang abo ang bulkan sa sunod sa 24 oras nga monitoring sa PHIVOLCS. Samtang, problema sa gihapon ng pagsustinero sa mga pagkaon sa mga evacuees sa sunod sa mga evacuation centers. Apang sunod sa OCD-6, bastante pa ang supply sa pagkaon. May hot meals man nga ginhatag ang provincial government nga magalawig lamang tubtub January 6. Gani imbis nga family food packs, ginatingmoan nga mga utan, kagiban pa nga masustansya nga pagkaon ang ginaluto sa sunod sa mga evacuation center.
yun nga lang, hindi pa nagagamit yung ng family food packs natin. We have enough supply para marami tayo. Kaya lang, siyempre, yung family food pack, paulit-ulit ko sakali. Upod Garuel Bangon, Aileen Pedraso, 1 Western Visayas. Mga kapuso, ululupod kitang magselebrar sa pagtuo kag kultura sa tuigan nga kalibo Señor Santo Niño Ati-Atian Festival 2025 umpisa sa Enero 13 tubtob 19. Ang Mother of All Philippine Festivals mangin mas masadya sa mga tuig sa mas level up nga performances sa mga magapasakop sa street dancing samtang nagasinggit sang halabira sa tunog sang drum beats. Siyempre, balantayan man ang sambuas ng beauty, wit, and talent sa binibini ng Kalibo Ati-Atian 2025 Coronation Night. Mangin host si Anjo Pertiera, kaga magaharana naman sa mga kandidata si Luke Conde. Kilitaay kita sa Biyernes na January 10, 7 p.m. Ano pa inyong ginahuyat? Kailo kamo sa Kalibo that celebrates faith, culture, and unity together. Halabira! Viva kay Señor Santo Niño! Viva! Bantayan! Presyo sang karne sang baboy sa mga merkado sa Iloilo City nagapabilin nga mataas. 400 pesos ang kada kilo. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, presyo sang karne sang baboy nagapabilin nga mataas sa gihapon sa mga merkado sa Iloilo City. Isda mas nangin mabakal sang sa karne pagkatapos ng holiday season sunod sa mga manugbaligya. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Wala sang pagnubo sa presyo sang karne sang baboy diri sa Iloilo Central Market. Nagabili sa gihapon sa 380 pesos ang kada kilo. Pareho sa presyo antes pa nagbulag ang tuig. Sunod sa mga negosyante sang baboy, mas nag-iwat ang supply bangod sang mataas nga demand sang holiday season. Nag-short na ni supply. Ang ginakuhaan ko nga pigiri sa una, kapag gusto ko order, subong limit na. 4 na lang ka head ang akon nga ginahatag sa akon. Sa una, kapag gusto, mga tagwalo ka head. Ang whole chicken nagabili sa gihapon sang 210 pesos, samta ang paa, pakpak kag petsyo ang yara sa 230 pesos ang kilo. Ginpahayag sa mga negosyante nga wala sang ihaw subong rason nga naghina ang supply sang manok. Talalupang do naman nga mas nangin mabakal ang isda pagkatapos sa mga selebrasyon. Siyempre sumpod man ang baboy kag manok, suman, mga bilisyan na tanang pagkaon sa New Year, tayo sumpod man, tibla. Ikaw ka sumpod man, ikaw tibla. Ipurito na isda sa bawan, subahon. Isda naman kay kang simula sang holidays no, puro lang baboy. Naumay na ka ba? Naumay na. Nagabili ang bangros sang 200 pesos ang kilo, 250 pesos naman ang kilo sang bukaw-bukaw, kag 180 pesos ang kilo sang tilapia. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Mga puso sa Bacolod City naman, isa ka miyembro sang Pamilya Quadra nga kilala nga drug group sa syudad arestado sa ginkasang drug bypass operation. Posible operasyon sa grupo ginatutukan sa kapulisan. Yaring balita. Sa Oktubre 2024 lang nakagawa sa presuhan sa kaso angol sa illegal nga droga at pangkainan sa kagahon, liwat nga nadakpan ang high-value target nga si Moises Quadra, 22 anyos, sa drug bypass operation sa Barangay 3, Bacolod City. Naglabot sa masobra 1 million pesos ang balor sa suspected jabungan na recover sa subject. Gindakop man ang live-in partner city nga si Erica May Salinas, 24 anyos, kag isa pa kakaupon nila nga si Edro Navarro, 18 anyos. Si Moises anak sa drug personality nga si Jagger Quadra, kag hinablos sang isa pa ka drug personality nga si Boy Quadra nga napreso subong sa New Bilibid Prison. Antes, ginpatigay ng operasyon, maidin niya ginpaidalom sa background checking ang subject, kag iban pa ka posible sources sini suno sa kapulisan. Ay wala pa kami nga contact. If ever nawala sa contact pa rin kaya, and then we will conduct operation against them. Ginpanginwala ni Moises nga nagbalik ini sa illegal nga operasyon. Nang silugan, nagsilog ako ng sawa. Kag may pisonit sa anom kabilog. Amo lang na pangabuyan namo. Tapos gaplano na kami yung kay Luilo para mag-ubra ko. Pagklaro sang kapulisan,
may basihan ang ilang ipatigayon ng operasyon kag wala diri sa kahilabtanan ang mga miyembro sa pamilya nga hindi man involbado sa illegal nga operasyon. We are not against the family of Quadra family. We are only against their family that engaging man yapon sa pagbigay sa drugs. Kung kalente nila, pwede nga nila, may other Quadra families pa niya nga kapangabuhin sa sakto man. Try tungod nga may record na ko guro. Sila do kapos. Wala naman na sir, no issue naman na sa una sir, why naman na. Lain sir, lain buti wala ko memo. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, on Western Visayas. Asawa ka karelasyon sini arestado matapos madakpan sa bana sa sulod ng isa ka pension house sa Kalinog, Iloilo. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Dakop sa akto si alias Neneng, 26 anyos, kagiya karelasyon nga si alias Nonoy, 37 anyos nga nag-check-in sa isa ka pension house sa Kalinog, Iloilo sa unang adlaw sang bagong tuig. Mismo ang bana nga si alias Nono ang nakakita sa duha, gani gilayon nga nag-report sa kapulisan. Santo sa statement sang bana, naglisensya ang iya asawa nga makadto sa Banwak, kag sang ginsugtan, dito nakitaan nga nagtabo sa kerido. Based on agawang nagkapay ito sa police assistance mamangya nga ba nasa station ma'am. Kay panakopi daw ang iyang asawa na upod sang partner na dito sa may isa ka lodging house. Malapit 3 ka oras ang ginhulat sang bana kag mga pulis antas makagwa sa pension house ang duha kag didto ginaresto. Apang sang ulihi, nagpangayo pasaylo ang duha kag nagbalikay ang mag-asawa. Wala na sang plano nga magpasaka pa sang kaso nga adultery ang bana batok sa iya asawa. Nagbalikan ni ma'am. Sang balisang kagapon para isura na sila. Kag nag-execute man sa epidibita ba ni Dares ang banay nga hindi na sa interesado wali reklamo sa asawa yun. Kahapon sa hapon, nakagwa na sa presuhan ang duha matapos nga nag-areglohanay. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Sa Negros Occidental, pulis nga nakatiro patay sa lalaki nga upod sa mga persona nga nagsaputi sa iya sa Banwa sang pulupandan pasakanas ang kaso. Nakatutok Aileen Pedreso. Kaso nga homicide ang ginpasaka kay Police Corporal Armen Alanza. Ang ginatudlo nagtiro patay sa 22 anyos nga si Joman Fuentes sa Barangay Cadbosa sa Banwa sang Pulpandan sang December 25. Magluwas sa kaso nga homicide. Mag-file man sa persuaded homicide ang amay sa biktima nga si Jo Marie Fuentes nga napilasan man sa insidente suno sa kapulisan. Homicide, homicide. Amalit frustrated homicide. Dahil dito lang kayo na tapusan na ng mga. Nagbuwa sa investigasyon sa kapulisan nga ginsapote sang grupo sang biktima ang suspect nga pulis matapos nga ginsita ang mga ini samtang nagabakal sang ilimnon sa tiyanggi sa diin nagainom-inuman ang suspect. Ginpahayag sa pulis nga suspect nga gintuyo agawon sang grupo sang biktima ang iya pusil nga nakasulod sa iya nga belt bag. Kag bangod sang pag-away, natiruan sini ang mag-amay. Samtang ginpasakaan man sang kaso administratibo sa Provincial Internal Affairs Service si Corporal Alanza bangod sang natabo. Upod natin to sila pag-conduct investigation na ginihimo natin during the after the incident. The investigator from PS already informed the party, the responding party that they will answer the counter affidavit for the administrative case naman. Nagapabiling nga naka-hospital arrest si Corporal Alanza. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedraso, One Western Visayas. Mga kapuso, ginbawian sang kabuhi samtang ginabulong sa ospital ang isa sa mga angkas ng motorsiklo nga na-aksidente sa Barangay Padillo, Sara, Iloilo nga si Cherry Grace Jovilio. Sunod sa kapulisan, nakaagom sa mga pilas sa nagkalain-laing nga bahin sang lawas ang biktima. Subong man ang isa pa kaangkas nga si Jet Mark Paigaran nga padayon pa nga ginabulong. Madumduman nga padulong sa Concepcion, Iloilo ang motorsiklo nga ila ginasakyan nga ginamaneho ni Norberto Diolata apang nakabunggo sa nasugatang ang motorsiklo ni Eugene Valderrama. Okay na ito siya. Medyo okay na ito yan. Santos. Ang si Cherry Grace is na-expire sa kagabi mga alas 8:07. Pagpangkakas sa mga nagasablag nga telco wires sa City Engineer's Office, nagapadayon pa. Opisina target malipyuhan ang Calle Real antes ang Dinagyang Festival. Si John Sala nakatuto.
Naga-double time na ang City Engineer's Office sa kaksanay sang telco wire salin sa Plaza Libertad tubtob sa Plaza Letagay. Napasa rin ang executive order sang March 2023. So naghatag naman kita si Mayor, naghatag naman aplaso sina sa ila. So nagpaso na sila amo na nga nagiyo na ang city government. Tinutuyo sini nga mahawanan ng mga plaza kag mga heritage structures ang syudad sang mga masabad nga wire. Target sa opisina nga matapos ang kaksanay antes pa magsugod ang highlight events ang Dinagyang Festival. Para sa residente nga si Mary Ann, mas maayo nga mahingagaw ang pagpangkakasagod ma-highlight ang katahom sang downtown area. Hindi gin man siya na do kagarot siya. Diyon do kalaw ay tulokon kun kaso may mga bisita bala di nga bansagod. Do lapit na daan ang Dinagyang do hindi man nami tulukon. Subong kada nung nami na nag-improve nagin man. Ang tricycle driver naman niya si John, adlaw-adlaw gid makita ng mga heritage buildings ang syudad. Suno sa iya maayo ini nga tikang para mapatahom pagid ang syudad. Apang kuntani kuno, mas madamo pa nga mga lugar ang mahawanan pa. Parehas lang sila kay para manami man ko sa mga tao di nga was mga taga dire o mga pangayaw man. Apang sa karon suno kay Herasmia. Limitado pa ang mga lugar nga ilang makover kag santo lang ini sa EO sang alkalde. Bangod sa kaksanay madamo sa mga establishmento kag mga pamalayang naapektuhan lakip man ang City Hall bangod sa pagkadula sang internet connection. Apang suno sa City Engineer's Office, ginsapol na nila sang makapila ka beses sa mga telcos angot city kag nagpasalig man nga may ara sila sang contingency plan. Good question sila namon nga kung ready na bala nga i-wire down namon or taktako namon ang tanan nga linya. So suno sa ila taktakon lang namon, otdon lang namon, kay insigida i-connect man nila kuno dayo. Sa statement niya ginpagwa ni Mayor Jerry Treñas, ginpahayag sini nga nagpakig-angot na siya sa mga telco, kaangot sa ila koneksyon. Upod kay Hans Tisharto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga puso, are exciting! Himuunta nga mas memorable 49th sinulog sa Kabangkalan Festival kaupod ang aton Kapuso Stars sa Grand Kapuso Fiesta sa Kabangkalan City. Makifiesta kag may dala nga surprise performances Sanday, Beauty Gonzalez, Sofia Pablo, Alan Ansay kag Matt Lozano. Kita na kita sa January 10, 8 p.m. sa Kabangkalan City Public Plaza, Kabangkalan City, Negros Occidental. Kita-kits mga kapuso! Mga puso, lauman nga mabuhinan ang pag-ulan sa dakong bahin sang pungsod. Ini matapos, temporaryo nga nadulang epekto sang Intertropical Convergence Zone o kung ITZZ, shear line, amihan kay easterlies gihapon ang magaluntad sa iban pakabahin sang pungsod, ilabi na sa bahin sang Luzon. Sa datos sa Metro Weather, may mga pag-ulan sa Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, pati man sa Negros Island Region. Posible man ang ulan nga napabilin o kod sa nabilin pangabahin sang pungsod. Gani sa mga kapuso naton nga magabiyahe sa buong weekend matapos ang bakasyon sa holiday season, pagbantay gid sa dalagan sa panahon agud hindi maalangan sa dala. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga konsumidor padayon nga naapektuhan sang water shortage sa Iloilo City. Pero anugid bala mga plano agod masolusyonan ang problema sa tubig sa syudad. Hibaloon sa GMA Regional TV Presents ni Zen Kilantang Sasa. Nagapanguna nga kinahanglanon sang pamilya ni Nanay Susan ang tubig. Ilabi na nga may negosyo sila nga karinderya. Maiwat ang tubod sang gripo nila diri sa Barangay Istimawa, Molo. Mabudlay ang pangginawi sini, gani nagastak sila sang tubig sa mga balde kag labador agud may magamit. Yawan kag importante gid paligo, dami estudyante kami nga daan di. Inawasang ginapaligo. Bangod hindi bastante ang water supply sa lugar, ginahatagan gid sa mga konsumidor sang tion sa pagbantay agud makasalod sang tubig. Matandaan nga malapit isa ka semana ang ginantos sa mga konsumidor sang Metro Pacific Iloilo Water sang Oktubre bangod sang kakulang sang supply sang tubig, kasunod sang ginpatigay nga maintenance activities sang bulk water suppliers sini. Sa nagahilapit nga pagsugod sa operasyon sang Halaor River Multipurpose Project Stage 2, isa sa mga pwede sini mahatag amo ang bulk water supply sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Yara na sa 76.28% ang overall physical accomplishment
establishment sang proyekto, sa diin ang 3 ka dam ang halos kumpleto na. Ang high dam ang nakaumpisa na sa pagtipon sang tubig. Samtang ang nabili na lang ang ulubrahon ang irrigation canal sa diin 14 kilometers pa lang ang natapos. Nakita gid naton ang need sang City of Iloilo for sufficient supply of water. That's why gin-design naton ang aton nga project nga makakontribute sang 1 cubic meter per second, or that's 86,000 cubic meters per day or 86 million liters per day of water. Base sa plano sang bulk water component sang proyekto, magapili ang ahensya sang future partner nila nga mag-ooperate sini pinaagi sa public-private partnership. Igapahamtang sa Kabatuan Iloilo ang tapping point sa Highline Canal nga nakakonekta sa Halaor After Bay Dam kag Halaor High Dam. We have a guidelines for the selection of our partners sa pag-operate sa NIA facilities, and at the same time it will be subjected through the guidelines of the Public-Private Partnership Center. Dugang pa sang NIA nga ang mapilian nga kumpanya nga mag-ooperate among bahala sa pagproseso sang tubig kag distribusyon sa mga konsumidor. Ginalauman nga makumpleto ang JRMP2 project sa last quarter sang tuig 2025. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mapuso tuigan nga ukay-ukay market sa Bacolod City gindagsa sang mga manugbakal. Ang patok nga mga bayo para sa mga manugbakal hibalunta sa pagtutok na Eileen Pedreso. Madamo na ang mga tawo diri sa Dalan Araneta sa Bacolod City. Kalabanan ang temprano nga nagbugtaw, agod makapamakal sa tuigan nga ukay-ukay market sa syudad. Ini na ang sitwasyon sa kada tuig. Gani ang manugbakal nga si Joanna, excited na nga magpili isang target nga branded shorts. Ng mga pants. I think mas nami sa ukay kay may mga branded. Baka jackpot. Kag pwede mo siya mabaligya if branded. Alas 7 sang nag-set up ang mga negosyante sa ila mga inugbaligya. Gani ang manugbaligya nga si Tanta nagalaom nga madamo ang benta, bangod madamo man ang tawo. Mga tao nga muna. Mga baligya, barato, ang mga nag-mate na items. So nandal sa mga tao mga kada January. Madamo nang mabakal nga sapatos, bayo, kag bag sa 1,000 ka pesos nga budget. Gani swak gid nga pangregalo ilabi na sa mga vegetarian o kun mga nagatipid. Sapatos, mga duty naman buwas. Regalo sa kaugalingon ko. Mga bargain kami di 100 to 50. Yang sa babae, depende sa klase. Magalawik ang ukay-ukay market, tub-tub alas 6 sa gabi. Upod Geruel Bangoy, Eileen Pedreso, One Western Visayas. Mga kapuso Ilongga sa Canada amat-amat nga nagahimo sang iya music career. Himata sini isa sa mga nagahatag sa iya sang inspirasyon kag kusog agod magpadayon sa iya passion sa musika. Si John Sala nakatuto. Smooth beat. Rhythm nga sigurado masaot kagid sang chill kag cool moves. Ina ang epekto sang R&B songs ni Nikki. Isa ka Ilongga nga nagasugod sang iya career sa Alberta, Canada sa patag sang rhythm and blues o kon R&B music. Ang iloy ni Nikki ang tumandok sang Sara Iloilo, samtang taga Mandurriao naman ang amay sini. Halin sang bata pa si Nikki, masami ini ginapa-perform sang iya mga ginikanan. Typical Pinoy parent gani kung kabigo niya nga ginapabugal gid ang talento sang ila mga kabataan. Apang magluwas sini, ang iya talento ang nangin palagyan man para sa iya mga ginabatsyag. I felt like there really wasn't any other way I was comfortable expressing myself other than through writing songs or writing lyrics and stuff like that. So that's how I really grew to love it more than just a hobby, but wanting to pursue it as a career. Sa karon may mga concerts na ini, guesting sa mga local TV kag radio talk shows, kag madamo pa. Gani advice sini sa mga Ilonggo nga yaraman sa ibang nga lugar o kung basta may mga handom lang sa kabuhi. Sundon ang ginasinggit sang tagipusuon, ilabi na para sa pagpasangkad sang talento. Let being
Western world hinder you. Nowadays, music is becoming so much more diverse, so really be proud of your Filipino roots, of your Ilongga roots, and don't be afraid to showcase it. Upo kay Hans Desierto, John Sala, Juana, Western Visayas. Sa atong mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa atong mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag ibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungso.